update naman dun sa ating monitor sa labas ng ating area of responsibility. Sa ngayon, tropical depression pa rin po ito or mahina. Sa ngayon, 55 kilometers per hour yung taglay na hangin at may pagbugso hanggang 70 kilometers per hour. Last location, 1,870 kilometers east of northeastern Mindanao. Papansin-pansin, kumikilos po siya, 10 kilometers per hour lang, pero palayo or eastward. Dahil nagkakaroon po siya ng tinatawag na looping, na siyang typical naman po sa mga paunang or mga nagsisimula pa lamang po na bagyo. Sa ngayon, kung mapapansin din natin, walang direct effect, itong tropical depression sa alinmang panig ng ating bansa, napakalayo pa po sa ngayon. Base naman sa latest track po ng Pag-asa, inaasahan po na papasok ito ng ating area of responsibility this weekend pa. So maaaring Saturday morning, pero ang nakikita po natin, dahil ito ay nasa malayong parte pa ng karagatan, ito ay lalakas pa, mainit ang ating karagatan doon at posibleng lumakas bilang isang typhoon or super typhoon this coming weekend pagpasok niya ng ating area of responsibility. So after that, kikilos po siya generally west-northwest. So habang ka-level po siya ng Bicol region, pagsapit po ng Sabado, aakyat ito ng bahagya, magwe-west-northwest, moving towards dito po sa may northern or central Luzon. So base sa ating latest track, maaari pong dito po sa may Cagayan Valley, mainland Cagayan Valley or Aurora magkaroon ng landfall scenario itong tatawagin natin bagyong Uwan, pagsapit po ng Lunes ng umaga. At kung mapapansin po nila, super typhoon category, so around 185 to 195 kilometers per hour, yung posible maramdaman ng ating mga kababayan po doon. So mas malakas kumpara dito sa nagdaang bagyong si Tino. Kung mapapansin din natin, malaki pa yung tinatawag natin na cone of probability. So ibig sabihin, posible pa itong umakyat ng bahagya or bumaba ng bahagya. Kaya kung mapapansin din natin, posibleng tumaas siya as far north at dito sa may Batanes, pagsapit po ng Monday morning, pero posible rin bumaba dito sa may parting Kabikulan as early as evening of Sunday. We also have to consider na hindi pa siya ganun kalawak sa ngayon, pero habang lumalakas po ang bagyo, usually lumalawak din yung kanyang kaulapan at yung malalakas na hangin. So kahit itong bagyo, kung maririnig man natin, northern and central Luzon, pero ito'y magiging malawak po. So maapektuhan talaga basically malaking bahagi po ng Luzon, plus itong eastern Visayas habang lumalapit po itong si bagyong tatawagin nating Uwan, pagsapit po ng Sunday hanggang Tuesday. So lagi po magantabay sa ating mga updates for possible changes po dun sa bagyo.